Minsan, merong alam tayo na gusto natin ganon kasi yun ang mabuti para sa'yo. Pero makikiramdam ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Ganon. Hindi absolute na alam mo maganda ang nasa mo, mabuti, tama ka na lahat. Hindi ganon. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung sino man sa inyo nag-iisip siya'y matalino, magpakamangmang siya upang lalo siyang dumunong. Meron kasing tao, ang tawag sa Ingles, self-conceited . Malaki ang tiwala sa sarili. Merong ganun. Nung araw kasi, may tiwala ako sa sarili ko . Nung nag-aaral ako, pati teacher ko, dinidiskusyon ko . Pero nung makakilala ako ng Biblia, nalis ko yun. Ang alam ko, mas mabuti yung sa Diyos. Pero meron mga tao, parang kung ano yung gusto niya, yun ang maipilit niya. Wala siyang pagpapahinuhod. Kung meron kang pag-ibig, magpapahinuhod ka sa gusto ng iba. Even to the extent sometimes na mali na yung tao, nagpapahinuhod ka, nagpapadaya ka, tinitiis mo ang kalikuan. Kasi meron talagang mga tao, mahirap baliin ang gusto. Akala niya siya lang lagi ang tama. Doon nga makikita mo, meron tao, alam niya mabuti yung ginagawa niya, pero hindi totoo, hindi tama. Kasi magpapakita ng resulta yon sa hinaharap, kung sino ang inaaprubahan ng Diyos. Kaya kung babasahin mo, sino ba ang kinasihan ng Diyos doon sa pagtatalo ni Pablo at saka ni Bernabe? Babasahin mo lang yung tuloy-tuloy yung kasaysayan, mahahatulan mo kung sino ang tama doon sa dalawang apostol. Ganon, kapatid. Meron bang hindi pinapayagan ng Diyos na mabubuting pagnanasa ng tao? Pagka mabuti, alam ko, payagan Diyos doon pag absolutely na mabuti. Pero baka ang tingin mo, mabuti, ang isip mo, mabuti, ang damdamin mo, mabuti yun. Hindi naman pala absolutely na mabuti yun. Hindi papayagan ng Diyos yun kung tao ka ng Diyos. Pero kung hindi ka nagpapasakop sa Diyos, maaaring mangyari yung gusto mo, nakala mo mabuti, pero hindi mo alam yung palang dulo niya on daan ng kapahamakan.